Mukhang may nagaganap sa inyong dalawa ni Denver ha? Mahinang bulong ni Ate Laisel sa akin pagkaupo pa lang namin sa sopa. Kaya naman napakunot ang noo ko at nagtaka sa sinabi nito. Ha? Anong nagaganap sa amin ni Denver? Tingnan mo nga yung itsura mo. Comfortable ka na palang ganyan lang ang suot mo sa bahay? Nakanguso sa aking sabi nito. At kaagad naman akong napatakip sa hita ko. Dahil ngayon ko lang naalala na wala pala akong shorts. Anong hehe ka dyan? Si Denver topless pa talaga nang dumating ako. Halatang halata kayo. Lagot ka talaga kung sila papang isinama ko sa pagbisita ko rito sa kondo nyo ni Denver. Turan ni Ate Laisel at pino nitong kinurot ang tagiliran ko, kaya napangiwi na lamang ako. Kumuha ito ng isang piraso ng brownies at kinagat ito bago ulit magsalita. Maiba nga tayo, Taji. Anong nangyari kahapon? Memorable naman ba ang mga kaganapan sa party? Bonggang-bongga, ganon? Tanong nito patungkol sa party kagabi, kaya napabuntong hininga naman ako bago sumagot sa mga tanong nito. Nako Ate Laisel, ang chaotic kagabi sa party. Hindi na natuloy ang party pati na rin ang announcement ng kasal namin ni Denver at ng pagbubuntis ko. Ha? Bakit naman hindi natuloy? Bakit naging magulo? Ano bang nangyari kagabi sa party? Hulaan mo kung sinong nakita ko kagabi sa party. Pagpapahula ko rito at umirap naman ito sa akin na para bang naiirita ito sa sinabi ko. Sasabihin mo na lang sa akin, Samantha, kailangan pabitin ka pa at hulaan ko muna talaga? Sino nga ang nakita mo kagabi sa party? Napamura talaga ako, ate. Si Griff, nandun sa party kagabi. Ay gago, totoo ba? Usal nito habang napapahawak pa sa bibig niya. At tumango naman ako at kitang-kita kung hindi ito makapaniwala sa sinabi ko. Mas lumapit pa ito sa akin at interesadong malaman ang mga detalye ng kwento ko. Bakit naman nandun si Griff kagabi? Yung ex-girlfriend kasi ni Denver, pinsan pala ni Griff. Umattend kagabi sa party ang pamilya nila. Kaya nagkagulatan kaming lahat kasi hindi naman namin ina-expect na magkikita kaming lahat doon. What a small world, hindi ba? Hala, bakit naman nandun ang pamilya ng ex-girlfriend ni Denver? Ex-girlfriend na nga siya. Akala kasi ng pamilya ng ex-girlfriend ni Denver na kaya sila inimbita dahil kasal ng anak nila pati ni Denver ang ipapaalam sa kasalang magaganap. Hindi nila alam na kaming dalawa ni Denver ang i-announce na ikakasal sa party kaya nagkagulo. Hala, talagang may ganung eksena kagabi? Naku, ano pa bang nangyari at bakit mo nasabing sobrang gulo? May away bang naganap? Si Griff kasi gumawa ng eksena roon. Sa gitna pa talaga ng party. Hinabol ako ni Griff tapos nagpupumilit na humawak sa kamay ko kagabi. Hindi ko naman alam na nakatingin na pala sa amin si Denver. Kaya yun, nagkasuntukan silang dalawa ni Denver dahil hinilang ako sa kamay ni Griff. Ay, tarantado pala talaga yung Griff na yan eh. Kung ako yung susuntukin ko rin sa mukha yung gago na yun eh. Hirit ni Ate Laisel habang nakakuyong pang mga kamao niya at sumusuntok pa sa ere. Kaya sinaway ko ito dahil baka aksidenteng masuntok ako nito. Tapos, ano pang nangyari? Tuloy mo yung kwento mo, dali. Ayun na nga, nalaman ng ex-girlfriend ni Denver at ni Griff na nagdadalang tao ako kaya rin ako ikakasal kay Denver. Tapos ayun, nahimatay yung babae. Pero ang pinagtataka ko, si Griff, wala siyang imik kagabi. Tahimik lang siya tapos nakatitig lang sa akin. Kaya nga natakot ako sa kanya kagabi. Kwento ko kay Ate Laisel at napahawak pa ako sa aking braso dahil nagtataasan na naman ang mga balahibo ko sa katawan sa tuwing naiisip ko kung paano tumitig si Griff sa akin kagabi. Hala, Diyos ko naman, nagkaribila na pala kahapon. Pero hindi ka naman nasaktan doon, wala namang humablot sa'yo. O kung meron man, naku talaga, malalagutan ng hininga ngayon din. Tanong ni Ate Laisel sa akin habang sinusuri nitong buong katawan ko kung may galos ba ako. Kaya umiling na lang ako para tumigil na ito sa paghahanap. Wala naman nangyari sa akin kagabi. Muntikan lang pero prinotektahan naman agad ako ni Denver at nung bodyguard niyang si Thorn. Tsaka ako pa ba? Bago pa ako mahawakan ng kung sino man baka nakailang suntok na ako sa kanya eh. Salamat naman kung ganun. Kung nasaktan ka kahapon baka ngayon nagwawala pa rin ako. Ang OA mo na ate. Suway ko sa kanya dahil pulang-pula na ito sa ines at para bang manunugod na nga kung nasaktan man ako. Mabuti at hindi kayo nag-away ni Denver kagabi.
Ang sabi mo nandun si Griff na ex-boyfriend mo, tapos nandun din yung ex-girlfriend ni Denver. Alam niyo bang may ex ang isa't isa? Tanong nito sa akin kaya napakamot na lamang ako sa bato ko bago magsalita para ikwento pa ang nangyari kagabi. Actually, nagkaalitan nga talaga kami kagabi about sa nalaman namin sa isa't isa ron sa party. Pero kagabi naayos din naman namin yung mga gusot sa pagitan namin dalawa ni Denver. Naku, naayos nga ba talaga? Parang gusot sa kamang ginawa niyong dalawa kagabi. Mapanghusgang sabi ni Ate Laisel habang nakataas pang isang kilay sa akin. Kaya namula naman ang mukha ko dahil naaalala ko na naman na nangyari sa amin ni Denver kagabi. Pulang-pula ka na, Samantha. Hinay-hinay naman kayo sa ganyan. At baka malamog naman yung pamangkin ko sa tiyan mo sa sobrang pagkasabik niyo sa isa't isa. Natatawang paalala nito sa akin at hindi ko rin naman maiwasang matawa dahil masyadong bulgar ang mga lumalabas sa bibig ni Ate Laisel. Eto naman si ate, ang bastos naman ng mga lumalabas sa bibig mo. Tama na nga, huwag na nating pag-usapan yan. Change topic na tayo. Marami pa kaming napagkwentuhan ni Ate Laisel tungkol sa mga nangyari kagabi. Nagtatawanan pa kaming dalawa ni Ate Laisel nang biglang tumunog ang cellphone ko, kaya kinuha ko ito sa lamesa. Kumunot ang noo ko nang makita ang maraming text mula sa iisang numero lamang. Muling tumunog ang cellphone ko dahil may tumawag na rito. Sino yung tumatawag, Taji? Sa work mo ba? Hindi ko alam ate, unregistered number kasi eh. Teka, sasagutin ko lang ha. Baka kasi importante pala to. Nagpunta ako sa balcony ng kondo bago sagutin ang tawag. Sumeryoso ang mukha ko bago ako magsalita. Hello? Sino ka at bakit puro pagbabanta ang mga text mo sa akin? Alam mo bang pwede kitang kasuhan sa ginagawa mong yan? Turan ko at wala akong narinig na sagot mula sa kabilang linya. Walang sumasagot sa akin, pero rinig na rinig kong malalim na paghinga ng tao sa kabilang linya. Mas kumunot ang noo ko habang iniisip kung sino ba talaga itong tumatawag sa akin ngayon. Sino ka ba talaga? Sumagot ka. Hindi pa rin ito sumagot. Kumunot ang noo ko at uminit ang aking ulo, kaya naman pasigaw ng naging sunod na pagsasalita ko rito. Huwag po sana kayong nang-iistorbo ng mga tao. Kung ayaw mong sumagot, papatayin ko na ang tawag dahil sinasayang mo lang ang oras ko. Samantha, nanigas ang aking katawan sa kinatatayuan ko nang magsalita ang tao sa kabilang linya. Pamilyar ang boses nito at kailanman ay hindi ko na ito gugustuhing marinig pa. Anong kailangan mo, Griff? Paano mo nalaman ang bagong number ko? Masungit na tanong ko rito dahil sure akong nagpalit ako ng SIM at wala nang nakakaalam sa kanilang dalawa ni Britney ng bagong number ko. Kailangan kitang makausap. Tungkol saan ba yan? Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Griff. Tigilan mo na ako, pwede ba? Alam kong ako ang ama ng pinagdadala mo. Turan ni Griff na nagpakulo ng dugo ko. Anong pinagsasabi mo dyan? Ang kapal naman ng mukha mo. Galit na turan ko rito ngunit pinipigilan kong lumakas ang boses ko dahil baka maalarma si Denver at Ate Laisel sa loob. Ako ang ama ng batang yan, Samantha. Alam kong naghahanap ka lang ng maidadahilan para maikasal ka kay Denver. Alam ko na yung plano mo. Griff, kung ikaw hindi ka pa masaya sa buhay mo, huwag mo na akong idamay. Ano pa bang gusto mo ha? Sinira mo na dating buhay ko. Tantanan mo naman na ako. Hayaan mo na akong maging masaya sa buhay ko. Gigil na sagot ko rito dahil hindi na ako makapagtimpi pang hindi magalit dito. Naririnig ko ang pagtawa nito sa kabilang linya na nagbibigay kilabot sa buong katawan ko. Naaalala mo ba nung gabing malasing tayong tatlo nila Britney? May nangyari sa ating dalawa ng gabing yon, Samantha. Turan ni Griff at para bang pinagsakluban ako ng langit at lupa sa narinig ko. Bumalik sa alaala kong gabing nagkayayaan kaming tatlo na uminom. At wala nga akong maalala sa nangyari ng gabing yun dahil sa kalasingan. At nagising na lamang ako sa kama na katabi si Griff. Griff, nagsisinungaling ka lang. Walang nangyari sa pagitan natin. Tigilan mo ako. Nangangatal na sagot ko kay Griff. Tumawa lamang ito kaya pinatay ko na agad ang tawag. Blinak ko ang number nito at pinatay ka agad ang cellphone ko dahil ayoko nang makareceive pa ng mensahe o tawag dito. Nanginginig ang buong katawan ko sa kaisipang wala nga akong maalala sa nangyari nung gabing yon. Nilukob ako ng kaba at takot dahil naiisip kong baka hindi si Denver ang ama ng batang ipinagdadala ko ngayon. Paano kung may nangyari nga talaga sa aming dalawa ni Griff? Hey, Bellissima,
What took you so long to answer that call? Is something wrong? Sinong tumawag sa'yo? Tanong ni Denver pagkapasok ko palang ulit sa kondo. Pinilit kong ngumiti sa kanilang dalawa ni Ate Laisel dahil nakatitig ang mga ito sa akin at nag-iintay ng kasagutan. Wala, prank call lang pala. Akala ko kasi seryoso kaya napatagal ang usapan namin. Sira ulo lang pala. Pagdadahilan ko at napatango naman silang dalawa. Mas pinili ko na lamang itago na si Griff ang nakausap ko. Dahil hindi ako sigurado sa impormasyong sinabi ni Griff sa akin kung totoo ba ito o pawang kasinungalingan lamang. Kailangan kong makasigurado na hindi ito totoo dahil ikababaliw kong impormasyon na yon kung totoo man ito. Are you alright? You're stuttering, Bellissima. Pamamansin ni Denver sa akin kaya naupo muna ako sa sopa. Nakita ko si Ate Laisel na kumuha ng tubig sa ref sa kusina at iniabot nga nito sa akin ng isang basong tubig na kaagad ko namang ininom dala ng kaba ko. Ayos ka lang ba, Samantha? Ano bang sinabi sa'yo nung caller na yon? Nanginginig ka pa rin, oh? Wala, nilamig lang siguro ako sa labas kasi sobrang hangin doon. Paliwanag ko sa kanila dahil pinapansin itong pangangatal ko. Pero alam kong hindi kumbinsido ang dalawa sa mga paliwanag ko. Makalipas lamang ng ilang oras ay kumalma na ang katawan ko at hindi na ako nanginginig pa. Nagpaalam na si Ate Laisel sa amin dalawa ni Denver dahil uuwi na pala ito at malapit nang sumapit ang gabi. Hinatid namin ito sa labas ng kondo. Ingat ka sa biyahe, Ate Laisel. Chat mo ako kapag nakauwi ka na sa atin, ha? Ikumusta mo na rin ako kay La Papa. Oo, chat kita kapag nakauwi na ako sa bahay. Kayong dalawa mag-ingat din kayo. Hinay-hinay rin, ha? Baka maaga kayong rayumahin yan. Ate naman, natatawang sabi nito kaya sinaway ko ito dahil napatikim si Denver at halatang naiilang. Nakapasok na ito sa elevator kaya naglakad na kaming dalawa ni Denver pabalik sa loob ng kondo. Tahimik lang kaming dalawa at bumalik na sa sopa para ipagpatuloy ang pinanonood namin na hindi ko naman maintindihan dahil malalim ang pag-iisip ko. Are you feeling stressed, Bellissima? Nag-aalalang tanong ni Denver sa akin habang nakatitig sa mukha ko kaya napatango na lang ako bilang sagot dito. Medyo nahihilo lang din ako pero kaya ko naman, Denver, don't worry. Ganun ba? Kung nahihilo ka pala, gusto mo bang magpahinga na muna sa kwarto? Maaga ka na lang matulog. Mabuti pa nga. Okay, I will just do some work here since nandito lang tayo sa bahay the entire day. And then I'll sleep after I'm done with the paperworks. Pwedeng sa kwarto mo na lang gawin lahat yan? Please, I want to be with you right now, Denver. Pakiusap ko kay Denver at napakunot naman ang noon nito dahil sa inasta ko. Nangilid ang mga luha ko dahil sa takot na malaman nitong pinoproblema ko. Are you really okay, Bellissima? Ano bang nangyari habang naliligo ako? Ano bang nalaman mo at balisang-balisa ka kanina pa, Bellissima? Nag-aalalang tanong nito, pero umiling lang ako rito at humawak sa mga kamay ni Denver. Bumuntong hininga ito bago tumayo at akayin ako. Kung ayaw mong sabihin sa akin, that's okay. Tell me about it when you're more comfortable and willing to say so. Tumatangong sabi nito sa akin at pumasok na kami sa kwarto naming dalawa. Humiga ako sa kabilang side at nakaupo lang si Denver habang nasa hita nitong laptop niya. Don't leave me alone, Denver, please. I'm just here, okay? Matulog ka lang. Pagkagising mo, nandito pa rin ako sa tabi mo. Hindi ako aalis. Turan ni Denver at pinapakalma ako nito. Hindi ko man masabing nangyari kanina pero ramdam kong nag-aalala si Denver sa akin. At hindi niya ako pinipressure na sabihin sa kanyang nangyari kanina. Dahil sa ramdam kong nasa ligtas na lugar ako at pinoprotektahan ako ni Denver, ay hindi ko na namalayang nakatulog na ako ng mahimbing. Samantha, napaatras ako nang biglang makita ko sa aking harapan si Griff. Nakangisi ito at may buhat na isang sanggol na patuloy lamang sa pag-iyak. Anong ginagawa mo rito, Griff? Hindi ba't sinabi ko sa iyong layuan mo na ako? Nagtatakat pasigaw na tanong ko rito at sumimangot ang mukha nito. Ano bang ibig mong sabihin, Samantha? Ayaw mo ba kaming makita ng anak natin? Turan nito sa akin at nanginginig kong tiningnan ng tiyan ko. Wala na nga ang baby bumps ko na para bang hindi na ako buntis. Umiling-iling ako at napahawak sa buhok ko habang nakatingin sa kanilang dalawa. Ano bang sinasabi mo? Wala akong anak sa'yo. Hindi ko anak yan.
Sinungaling ka, Griff! Tigilan mo na ako! Hiyaw ko kay Griff at nawala ng ekspresyon ng mukha nito habang nagsimulang maglakad papalapit sa akin, kaya napaatras ako. Akin ka lang, Samantha. Walang pwedeng umagaw sa'yo sa akin. Akin ka lang. Malakas na sigaw nito at hindi ko na alam pero napatakbo na lamang ako sa kung saan. Naaninag ko sa hindi kalayuan ng likuran ni Denver kaya naman dumiretso ako ng takbo sa gawin nito habang si Griff ay hinahabol pa rin ako. Denver! Tulungan mo ako, Denver! Hiyaw ko dahil hindi ako nito pinapansin o nililingon man lang. Malapit na ako sa kinaroroonan nito nang sumulpot si Honey at yumapos kay Denver. Kaagad akong nilamon ng sakit at pagkabahala dahil sa nakita ko. Denver, ano to? Bakit magkasama kayo ni Honey? Sabay na humarap sa akin si Denver at Honey at napatakip ako ng aking bibig nang makita ko nagdadalang tao si Honey. Who are you? Bakit kilala mo ako? Masungit na tanong ni Denver sa akin, kaya napaluha ako at pinilit na hawakan ang kamay nito, pero umiiwas lang ito sa akin. Denver, ako to. Bakit mo kasama si Honey? Excuse me? Do I know you? Huwag mo nga akong hawakan. Masungit na turan ni Denver sa akin at para bang mababaliw na ako sa mga nangyayari. Let's go, love. Don't mind her. She's just a pathetic woman who thinks she can ruin us. Ani ni Honey at nakangising hinila pa alis si Denver. Para bang napako ako sa aking kinatatayuan at kahit anong galaw ko hindi na ako makahabol pa kila Denver. Nawala sa paningin ko si Denver at patuloy lang ako sa pagsigaw sa pangalan nito. Denver! Denver! Please! Huwag mo akong iwan! Huwag mo akong iwanan! Please! Hey, wake up, Bellissima! Wake up! Hiyaw ni Denver sa akin at napabalikwas ako ng tayo dahil sa wakas ay nagising na ako. Hinahabol ko ang aking hininga habang hinahanap ng mga mata ko si Denver na nasa harapan ko lamang. Denver? Umiiyak na turan ko kay Denver at mahigpit akong niyakap nito. Napahagulgol na lamang ako sa dibdib ni Denver dahil hindi ko na kinakayang mga nangyayari sa akin. At para bang kaunti na lang ay sasabog na ang utak ko sa dami ng mga iniisip ko. Ano ba talagang nangyayari sa'yo, Bellissima? Binangungot ka ba? You keep on screaming my name. Sinasabi mo ring huwag kitang iwan. Nag-aalalang tanong nito sa akin pero tanging paghikbi na lamang ang naisagot ko rito. Habang mahigpit ang pagkakayakap ko rito dahil natatakot akong baka iwanan ako nito. Teka, ikukuha muna kita ng tubig para kumalma ka kahit papano. Wag! Wag mo akong iwanan. Please. Stay here, Denver. I'm begging you. Humahagulgol na sabi ko. Kaya sinapunan ni Denver ang mukha ko upang magkatitigan kami dahil nahihirapan na rin ako sa paghinga. Natataranta na si Denver sa kalagayan ko dahil nagbe-breakdown na talaga ako at kinakapos na ng hininga. Relax, Bellissima. Nandito lang ako sa tabi mo, okay? I will never leave you. Nandito lang ako. Hindi ako aalis. Just breathe, Bellissima. Just breathe for me, okay? Turan ni Denver habang pinapakalma ko nito. I keep on gasping for air as my panic attack continues. Yumakap lamang ulit ako kay Denver dahil gusto kong makasigurado na nasa harapan ko talaga siya at kasama ko siya ngayon at hindi lamang ito isang panaginip. I had a nightmare, Denver. I thought I'd lost you for a moment. Bulong ko kay Denver at tumangu-tangu lamang ito habang patuloy na hinahagod ang likod ko upang patahanin ako dahil sinisinok na ako sa kakaiyak sa kanya. Shh, whatever your nightmare is all about, I'm certainly sure that it won't happen. Ever. Turan ni Denver at nagpatuloy ito sa pagpapakalma sa akin. Siniguro nitong nararamdaman kong mga yakap at halik niya upang tumigil ako sa pag-iyak dahil natatakot talaga akong mawala si Denver sa tabi ko. Binangungot ako. Akala ko kanina'y totoong nangyayari sa akin pero isang bangungot lang palang nangyari sa akin. Akala ko hindi na ako makikilala pa ni Denver. Akala ko totoong hindi na kami magkakasama pa. Ayokong mangyari yun. Ayokong mahiwalay sa kanya. Hindi ko kakayanin kung mawala man siya sa piling ko. Denver, I'm so afraid. Takot na takot ako. Shh, Bellissima. You won't lose me. I promise you. Wala akong ginawa kung hindi yumakap ng mahigpit kay Denver habang umiiyak dahil sobrang bigat pa rin ang pakiramdam ko dahil sa bangungot ko.
Para bang ramdam na ramdam ko ang mga nangyari sa panaginip. Takot na takot akong mangyari ito dahil ayokong mawala sa akin si Denver at ang magiging anak namin. Natatakot akong baka maging realidad ang naging bangungot ko. I'm afraid. I think she's not in good shape right now. I'm concerned that I want to know what causes her panic attacks, but I don't want to keep on talking about it since it might trigger her. I badly need your help right now. This is for her, Chris. Please, I'm begging you to help me. Naalimpungatan ako nang marinig kong boses ni Denver sa hindi kalayuan. Pagdilat ko ng aking mga matay, kaagad akong nilukob ng takot at kaba dahil hindi ko makita si Denver kahit saan sa loob ng kwarto. Denver? Nasaan ka? Denver? Halos mag-hysterical na ako kakasigaw sa pangalan ni Denver at narinig ko ang mga mabibilis na yabag mula sa labas ng pintuan at kalaunay bumukas ang pintuan. Gulat na gulat ang mukha ni Denver nang pumasok siya sa kwarto namin at kaagad akong sinalubong ng yakap dahil nadatnan nitong umiiyak na naman ako sa kama. We will see you later. Usal ni Denver at saka pinatay ang tawag bago ibinaba ang cellphone niya. Marahang hinagod ni Denver ang buhok ko upang pakalmahin ako nito dahil nanginginig na naman ako. What happened, Bellissima? Did you have a nightmare again? Tanong sa akin ni Denver pero umiling lang ako at saka nagpunas ng aking mga luha dahil kahit papano'y humuhupa ng takot at kaba na nararamdaman ko dahil nakikita ko na ulit at nasa harapan ko na si Denver at nahahawakan ko na ito ngayon. Akala ko kasi umalis ka ng kondo at iniwan mo ko ritong mag-isa. Hindi kita nakita kaagad pagkamulat ng mga mata ko kaya natakot ako, Denver. Naluluhang sagot ko kay Denver at lumungkot naman ang mukha nito. Napabuntong hininga ito bago hawakan ng dalawang kamay ko at para bang nag-aalangan itong magsalita. Promise me, Bellissima, na hindi ka magagalit sa sasabihin ko sa'yo ngayon. Seryosong tura nito sa akin at umalik sa mga kamay ko kaya nagtataka akong tumitig sa mga mata ni Denver. Bakit, Denver? Aalis ka ba ngayon? May lakad ka ba? Isama mo na lang ako, please. Ayokong maiwan dito sa kondo mag-isa. No, hindi ako aalis mag-isa. Aalis tayong dalawa. While you're sleeping, I've decided that we're going to the hospital and see Dr. Salcedo today. Turan ni Denver sa akin na nakapagpabago ng mood ko at sumeryoso ang mukha ko.